Samantala, maliit na raw po ang posibilidad na maging ganap na bagyo ang active low pressure area o sama ng panahon na huling namataan 300 kilometers sa silangan ng Southern Mindanao. Pero patuloy na nararanasan ang masungit na panahon sa ilang panig ng Pilipinas. Base sa ulat ng NDRRMC o ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 residente ang patay dulot ng flash floods sa probinsya ng Camarines Sur. Ilang flights din ang kinansela dahil sa masamang panahon. May report si Cesar Apolinario. Dahil sa patuloy na pag-ulan na nagresulta ng mga pagbaha, 2 na ang naitatalang patay mula sa Camarines Sur. Si Lea Alarcio nahulog daw sa baha habang tumatawid sa spillway ng buhi. At ang 81 taong gulang si Agripina Buhulano Minante na nalunod sa flash flood. Ilang residente rin sa Libon, Pulanggi at Jovelar sa Bicol ang inilikas. Dahil sa masungit na panahon, kansilado ang klase mula preschool hanggang high school sa buong Albay. Pinangangambang kasi ang pag-apaw ng San Francisco River sa Pulanggi. Ang ilang mag-aaral dismayado dahil sa late na raw nagsuspindi ng klase. Disappointed kasi kahapon sinuspend yung klase. Mainit na. Dapat nung umaga pa lang sinuspend na kasi nung umaga. Dun yung maulan. Paliwanag naman ng mga guro, sumusunod lang sila sa utos ng Albay Public Safety Management Emergency Office o APSEMO. The following are issued for public safety and disaster avoidance to secure zero casualty goal during disaster are hereby suspended. Okay. So we follow that advisory. Sa Davao City, pinalala naman ng mga bumarang basura sa kanal ang baha sa lungsod. Mula pa nung linggo ay nakakaranas na ng malakas sa pag-ulan sa Davao. Dahilan para umapaw ang ilog at bumaha sa lugar. Dulot na rin ng masamang panahon, ilang flights naman ang kinansela ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, lumit na ang posibilidad na maging bagyo ang active low pressure area. Unang-una dito, malapit na siya sa landmass ng Mindanao. Pangalawa, may tinatawag kaming vertical wind shear na kung saan yun ang nararanasan ngayon ng disturbance na yun. Kaya medyo mas lumilit yung chance na mag-isang bagyo. Gayunpaman, posible pa rin magdala ng mga pag-ulan ang sama ng panahon, partikular sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, maging sa ilang bahagi ng Katimugang Luzon. Cesar Apolinario, GMA News.